So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito no, actually no, meron po tayong update dito kay General Torre. So, alam niyo ba nakakatawa dito no? Si General Torre nga po is napiling director ng MMDA at bukod nga po dito, siya po yung magiging spokesperson ng MMDA. So, ibig sabihin nun, mas magkakaroon po ng panibagong komunikasyon si General Torre sa mataong bayan. Di ba? Malupit yan eh. So at ngayon, ang bali-balita pa ngayon, no, na posible daw po si General Torre ang isa po sa mga itataas na kamay ni PBBM bilang presidente sa 2028. Tingnan natin kung totoo ha, abangan natin, okay? So tingnan niyo to ha. Sabi dito, Torre to lead daily MMDA operations, act as spokesperson. So, ibig sabihin nun, mas magiging busy nga po si Torre kasi nga po, araw-araw po yung trabaho niya sa MMDA at siya rin daw po yung magiging spokesperson. So, ang mangyayari po niyan, tuwing meron pong issue sa MMDA, siya po yung makikita po ng taong bayan sa media na nagsasalita in behalf of the Office of the Metropolitan, Metro Manila Metropolitan, tama ba? Development Authority. Tama ba ibig sabihin ng hindi? At least tama yun. O sabi dito. Okay. Metropolitan Manila. Okay, tama nga ako, diba? Newly appointed Metropolitan Manila Development Authority, General Manager Nicholas Torre III will oversee the agency day-to-day operations and serve as the primary spokesperson following his appointment by President Ferdinand Marcos, diba? Jr. In a speech at the MMDA headquarters in Pasig City on Monday, Torre thanked the MMDA for their welcome and Marcos for entrusting him with the post. Okay. Di ba? So good news ito, no? I'm excited to join the ranks of the people who keep the metropolis moving and keep the metropolis where we all live, dream, work, and do business. In my new career in government service, I do hope that I will make the contribution expected of me in MMDA. Di ba? Talagang ano pa lang eh, no? Yung mga salita pa lang ni Torre, pangmasa na talaga, di ba? Kahit English, no? So ngayon, tingnan nyo to Ang malupit dito, mukhang may sinasabi nga po itong si Trillanes, no? Na may chance nga po na itong nga pong si Torre, yung itaas nga po yung kamay ni PBBM sa pagka-presidente. Kasi tandaan natin, tandaan natin, no? Bukod po sa magaling magsalita at mahusay na politiko, isa po sa pinaka-importanting factor para manalo po ang isang kandidato sa isang eleksyon is yung karisma. At alam naman po natin, no, na si General Torre, may karisma po talaga sa taong bayan. Nakita ko po talaga yan. Ako nga po natuwa nga po ako eh. Kasi nga po kahit nga po mga dilawan at mga kakamping, gustong maging presidente po si Torre. Di ba? So ito yung sinabi ni Trillanes na panoorin natin to, no? Reaksyonan lang natin to. Let's assume na mag-shine siya dito sa MMDA. Then eventually, sabihin mo na in a few months, baka ma-promote siya sa isang cabinet position, di natin mapipreclude yung mga ganun. Tapos, eventually, kung siya yung gawing admin candidate ng Marcos administration, malaking maganda chance niya kasi una-una Ilonggo siya. And pinanganak at lumaki siya sa Mindanao. Talagang doon yung kasama ko pala tong si Torre, Ilonggo. Taga Dumangas daw siya eh. Sabi niya. Sa bandang Central Iloilo yun. Base niya. Tapos PNP siya, PNPA graduate at PNPA na ngayon muno basically sa buong PNP. So the whole machinery, magtutulong yan sila, one of their own. So as an Ilonggo, he speaks the language. So yung Region 6, may edge din siya. MMDA chairman siya ngayon. So Metro Manila, he can start working on that. Kung endorse siya ng Marcos administration, so yung Solid North, makukuha niya. O nga, no? Tama nga, no? Di ba?
Kung maayos nga po ni Tory po yung yung daloy ng trapiko at mapaayos niya nga po yung kalidad ng kalsada ng Metro Manila, actually malaking point yan, no, kay Tory. Parang hindi na po mapipigilan to, no, yung pag-appoint nga po ni PBBM kay Tory. Ganun po mangyari dito. O pag nagawa po ni Tory po ito, di ba? Oy, Ryoda, no, kumabayan tayo, taga Iloilo din po ako. No? He would have the initial numbers na pwedeng itapat o higitan kaagad itong kay Sara. In terms of yung kanya personality niya, nakita ko may meron siyang charisma, may connect siya sa man media on the savvy street. siya. Media savvy. And pag nakita mo lang siya, naglalakad, how he deals with the ordinary people, may connect May nag-gravitate sa kanya And malaking potential yon. I'm not saying na ito na yan, but maganda yung potential. Yon. O, di ba? Nakaka-peace, oo. O, di ba kasi tinan nyo to? Kasi ako po kasi, kukwento ko lang ulit Ako po kasi, nung medyo malakas-lakas pa ako noon, sumasama po ako sa mga rally ng mga kakamping, ng mga makabayan black. Sumasama po ako doon para mag-cover, di ba? Nakita nyo naman yung mga content natin dati yan Di ba? Tapos, syempre tayo, may mga nakakakwentuhan po tayo doon ng mga rallyista behind the camera. So kami po ni Stephen, nagulat nga kami ni Stephen na maraming mga kakamping, maraming mga makabayan black nga po na ang gusto nilang maging presidente si Tory. 'Di ba? Actually tama 'to sinabi ni Trillanes Kumbaga, kumpleto Ricardos na nga po si Tory. No, ang kailangan na lang po talaga ni Tory is yung yung sipag sa sarili niya. So ngayon meron siyang bagong trabaho ngayon ni MMDA. At pag nagawa po ni Tory po yung kanyang trabaho bilang MMDA director, pogi points na naman po ito sa kanya. Diba? Napakadali pong i-promote ni Tory sa totoo lang. Napakadali niya i-promote. Oo. So tingnan niyo, kumpleto na po Ilonggo. Oh, di ba? Tandaan niyo, laki po ng boto niyan. Yung Region 6. Hawak ni Lenny dati yan, Hawak ni Lenny yan, Region 6. Oo. Malaking boto po yan. O, di ba? O, Region 6. Tapos, Metro Manila. O, pag naayos niya nga po yung Metro Manila, di ba? Tapos may Solid North pa siya. Wala talaga sinabi si Sara dito. Magaling pa magsalita, may charisma pa. Oo. Di ba mukhang mayroon talaga? Pag ganyan po, nagtuloy-tuloy nga po itong ginagawa nga po ni Tory, baka may chapera si John Vic. Actually, mga kababayan, ako talaga yung nagulat, nung lumabas nga po yung pangalan ni John Vic na isa daw po sa mga pinagpipilian ni PBBM para nga po itaas yung kamay para maging presidentiable sa 2028. Sabi ko, talaga John Vic Rimulya? Talaga si John Vic? Si John Vic talaga? Pero mga streetwise, ito yung maganda dito, Bukod nga po dyan sa sinabi nga po ni Trillanes, tinan nyo ito na balita to kahapon Ito yung mga tanong nga po na na tinatanong ng taong bayan regarding nga po kay Tory na mukhang kahapon nga po nasagot na. So ito galing tong Inquirer, Tama ba yan? So dapat sabi dito sa Inquirer, Napolcom, sabi ng Napolcom to no need for Tory to retire from PNP after taking MMDA post. O, di ba? Sabi ng Napolcom yan, Kasi sabi kasi ng iba, kailangan daw po mag-resign or mag-retire nga daw po ni Tory bilang police para nga po maging MMDA director. Pero sabi naman po ni Napolcom, di ba? Di na kailangan mag-retire ni Tory. Di na kailangan. Di ba? So kasi nga sabi niya nga dito, natira niyo to There is no need for former Philippine National Police PNP Chief Nicolas Torre III to file for retirement after taking his oath as Metropolitan Manila Development Authority General Manager according to the National Police Commission, di ba? If Torre had filed her for retirement,
it would still have had to be approved by NAPOLCOM. Its executive officer Rafael Calinisan told reporters at his Quezon City office on Wednesday. O, di ba? So, ngayon, malinaw na to, no? Sabi ng NAPOLCOM to na ngayon, si Tory nga po ay magiging 4-star general pa rin. Di ba? Si Tory po ay magiging 4-star general pa rin. Kahit siya daw po ay nasa MMDA na. So, ibig sabihin nun, pulis pa rin po si Tory. Ibig sabihin nun, pulis pa rin po si Tory. At ibig sabihin nun, mga kababayan, kailangan na pong matakot ni Bato de la Rosa dito. Kasi, in the first place, kapag si Bato de la Rosa po, bubaba na po yung arrest warrant nga po ni Interpol, pwede pong ipatawag si Tory. Na-arrestuin nga po ito si Bato. Diba? Tama, diba? Kasi ang pwede lang po kasi umaresto po kay Tory, kay Bato, ang pwede lang po umaresto kay Bato, police. Na meron nga pong pakikipagtulungan sa mga sundalo. Parang ganon, di ba? Pwedeng ganon yun. Oh. So, kung dahil nga po na pulis pa rin po si Tory, di ba kayo nagtataka kung bakit ganon, di ba? Actually, pagkakalam ko po talaga, ganon yun eh. Na kapag ang isang pulis nga po, tumanggap po na nga po ng posisyon sa gobyerno, dapat po resign eh, or retire eh. Ay, napagkakaalam ko eh. Di ba? Alam ko talaga ganon eh. Kasi, pagkakalam ko talaga ganun eh. Noon na kapag ang isang uniform personnel na-appoint, dapat nagre-retire. Pero dito nga po sa ginawa nga po ni Tory, no, hindi ako may sabi nito NAPOLCOM. Ano? No need for Tory to retire from PNP after taking MMDA post. So, ibig sabihin nun, mukhang meron patang, ewan ko lang kung merong mag-ano nito, kung merong kukontra dito, tingnan natin, kung merong mga grupo nga po na kukontra dito, pero sabi ng NAPOLCOM to eh. Sabi ng NAPOLCOM dito, hindi na pa kailangan ni Tory na mag-resign or mag-retire, no? After taking MMDA post. Pero pagkakalam nga po natin, kailangan nga po kailangan niya po mag-retire. Pagkakalam po natin. So, kung meron mga magkukontra dito, so bahala na po sila dyan. Pero ang point natin dito, bakit ganon? So, ibig sabihin ba nun, mukhang kailangan pa ata ng gobyernong ito yung serbisyo ni Tory bilang polis? Kasi meron pang Bato de la Rosa, di ba? Meron pang Bato de la Rosa na na kailangan arrestuin nga po ni Tory. Kasi hindi po pwedeng arrestuin po ni Tory ang si Bato de la Rosa kung MMDA director lang po siya. Dapat po pulis po siya. So sabi pa nga po ng NAPOLCOM, kung magre-retire si Tory, hindi yun automatic na tatanggapin namin. Baka hindi namin tanggapin yan. Sabi nila yun eh. Sabi niya dyan eh. Oh. So, may mission pa ata si Tory, di ba? Ibig sabihin nun. Yan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? So, yun mga kababayan. So, kayo po, masabi nyo nga po dito sa bagong assignment nga po ni General Tory at sinabi nga rin po ni pangalan nito, ni Trillanes, na may chance nga daw po na si Tory daw po itataas na kamay ni PBBM. Kasi ulitin ko lang, no? Kasi nga po, si Tory nga po, kompleto sirkados na. May karisma, may balwarte, at ngayon meron po siyang isang magandang trabaho na malapit sa tao. Kapag naging mahusay po si Tory dito, wala na pong magagawa yung iba. Tulad nga po ni John B. Rimulya na umepal pa, no, para pagpilian nga po ni PBBM na maging presidente, itatasin niya yung kamay. Kasi parang, ang maisip dyan ni PBBM na okay, Tory na lang tayo para sure win. No, parang naman ganoon na lang po ito. Ngayon, kung pondo naman ang problema dito ni Tory, kung siya po itataas ng kami ni PBBM, may pondo na yan, sigurado. PFP eh. Tapos machinery pa ng gobyernong ito. So, may laban siya dito.
Di ba? So, yun mga babayan, no? So, kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa bagong statement nga po ni Trillanes regarding nga po kay Torre? Di ba? So, kayo ba, naniniwala ba kayo na may laban talaga si Torre pag siya po naging presidente? Tatakbong presidente sa 2028? Di ba? So, yun, sa pag-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat. And syempre, dyan po Steam Replay. So, palike, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. No? Okay?